Energy Santhon Plus Coffee Mix with soya, malunggay at santhon. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm that form, bangong kumaka-bloom. Charm that form, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm that form, bangong kumaka-bloom. Charm that form, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DCXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Sabi nga nila, education is key sa pag-unlad ng bayan at ng sarili. Pero paano na kung ang mga kabataan na sana ay pag-asa ng bayan, marami sa kanila ay wala sa paaralan? Paano na ang kanilang kinabukasan? Kaya't mga magulang, guro at mga kabataan, sa tulong ng Parents Teachers Alliance o PTA, halina't pagtulungan natin pag-uusapan ang mga hagbang at solusyon sa problema ng edukasyon sa bansa, lalo na ngayong panahon ng pandemya, sa programang Sandigan sa Kaalaman. Matatag, masigasig at malakas na samahan. Sandigan sa Kaalaman. Kasama sina Ninang Lea Cruz, Attorney Ping Bartolome at Attorney Nico Molina. Kasama rin sa talakayan sina Kuya Warren Bartolome at Manong Roy Moreno. Sandigan sa Kaalaman. Sama na sa samahang maaasahan. Tuwing linggo alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon sa DCXL 558 Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa edukasyon at hanap buhay. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po ang inyong programang Sandigan sa Kaalaman ng PTA. Sa ngalan po ng ating Ninang Lea, ako po ang humahalili sa kanya ngayon, Malu Angoluan Alejandro, sa ating programa po ngayong araw. Ito po yung Sandigan sa Kaalaman, ang samahang inyong maaasahan. Sa ngayon po ay kasama natin sa studio si Sir Henry at si Sir Emong. Si Sir Henry po ay sa Palawan, Henry Militar po sa Palawan, at si Sir Emong naman po ay sa Nueva Ecija. Alam niyo po bang sila yung mga taga-sundo sa mga produktong gulay ng ating mga magsasaka? Actually, kahapon din yung iba na sa Nueva Ecija po sila ay sumundo din po ng mga produktong gulay na kalabasa ng mga taga-Saragosa, Nueva Ecija. So sila po ang ilan sa mga kasama natin ngayong araw nito sa programa po ni Ninang Lea, ang Sandigan sa Kaalaman. Siyempre, sa ngalan pa rin po nila Attorney Ping at Attorney Bartolome, na maaring sa susunod po ay makakasama nyo na sila. Magandang tanghali, Sir Henry. Magandang tanghali po sa lahat naman nakikinig. Binabati ko po yung mga taga-Palawan. Hello po sa inyong lahat. Ayun, si Sir Emong naman ay sa Nueva Ecija. Nueva Ecija, Batangas, tama ba? Nueva Ecija po. Magandang tanghali po sa inyong lahat, lalo na po sa mga kababayan ko taga Nueva Ecija, dyan sa bayan ng Saragosa, Barangay Batitang. Kasalukuyan po sila na nagpipitas ng kalabasa dyan ngayon sa ating mga farmers. Nandiyan po sila Chairman June at sila Rambo Basalio.
Opo. At alam niyo, si Ninang Lea po ay may inaayos din po siya. May inaayos po ang ating Ninang Lea sa mga probinsya na kung saan ay marami pong mga activities na ginagawa doon. Kasama ang ating mga magsasaka. Marami po kasi mga problema ang ating magsasaka ngayon, di ba, Sir Henry? Ano nga bang pangunahing mga problema ng ating mga magsasaka ngayon? Ang mga problema po, kasalukuyan po yung medyo mababa po yung bilihan ng presyo ng gulay. Yun yung sinasabi sa atin sa Saragosa. Yun nga po. Opo. At yan po ang isa sa sinusulong ng ating yan ang isa sa sinusulong ng ating ng PTA na kung saan ay may saayos ang marketing ng ating mga magsasaka, kasi alam niyo po ba, kapag nagtanim mga ating mga magsasaka, kapag walang bumili, saan na po pupulutin ng ating mga magsasaka? At paano naman po tayo, 'di ba, na walang makain na kung saan nakasandal tayo sa kanila pagdating sa ating mga pagkain. Sir Henry, yun ngang sinasabi sa sa Saragosa kahapon, sabi nila dati daw, alam niyo ba, ang presyo ng kalabasa ay 4 na piso. 4 na piso. 4 na piso po. At hindi ko man po sasabihin mataas ang bili ng PTA, ng Vieva Farmers. Oo, sa produkto ng ating mga magsasaka. Kalabasa. Yan sa kalabasa. Diyan sa Santa Rosa, Nueva Ecija. So mamaya po ay makakasama din natin si Ma'am Amy Marcos. Nueva Ecija po ito. Sabi ni Sir Henry. Makakasama natin si Ma'am Amy Marcos na kung saan ikukwento niya sa atin ang tungkol po dun sa pagsundo sa mga kalabasa ng ating mga magsasaka. So bati ka muna, Sir Henry. Meron ka ibang mga babatiin? Ang binabati ko yung mga taga Batarasa, Palawan dyan, kila Sir Noe, ganun din sa Brooks Point, Palawan, kila Sir Bugoy, Sir Eman. Magandang tanghali po sa inyo. Masayang pakikinig po. At gusto rin nating batiin yung mga nakasama natin sa Davao, si Sir Noyunsay, si Ma'am Sara, si Mang Roy din dyan sa General Santos, at sa mga taga Claveria po, mga taga Ilocos, si Sir Ferdinand. Magandang tanghali po sa inyo dyan. At ngayon po ay malayo sila sa anong alert level ba ang Ilocos. Malayo po kayo doon sa alert level. So pag nasa probinsya ka, medyo malaya ka pang makagalaw, o hindi katulad namin dito sa Manila. Sa Manila kasi alert level 3 na tayo. So yun na yung ating So ito pa rin po ang inyong programa. Makakasama nyo nga kami ni Henry at si Sir Emong. Samahan nyo po kami hanggang 1:00 dito sa ating Sandigan sa Kaalaman na mapapakinggan nyo tuwing linggo dito sa DZXL RMN Radyo Trabaho. At magandang umaga o magandang tanghali na kay Dara at kay Denise. Sana kasama natin si Long. At si si Ninang Lea na nakikinig sa atin ngayon, na kung saan po ay hindi nyo pa makakasama. Nasa probinsya po siya. Kasalukuyan pong umiikot. Simula pa noong December, no? Kasalukuyan po siyang umiikot sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas para tumulong sa ating mga magsasaka. So mamaya kung ready na sa atin si Ma'am Amy Marcos, pwede na natin siyang tawagan dyan sa technical, kung pwede na siya mamaya. Sa mga susunod pong pagkakataon, siguro maaring sa susunod na linggo, maaari nyo nang makasama ang ating Ninang Lea, sina Attorney Ping at Attorney Nico, na kung saan ay meron pa silang pinagkakaabalahan ngayon. Sa ngayon kasi hindi pa natin sila makasama dahil marami silang mga pinagkakaabalahan. Doon sa Kabisilya, galing tayo doon, di ba, Sir Henry? Kahapon tayo nang galing sa Kabisilya. Na kung saan nakadaupang palad natin ang mga grupo doon ng Vieva Farmers, na kung saan ay, alam niyo ba yung kwento ng isa sa Saragosa o Kabisilya ba, yung 1989 pa sila tinutulungan ng 1989 pa sila tinutulungan ng Vieva Farmers. Anong taon na ngayon? 2022. So yun po, matagal na po yan tumutulong sa atin ang PTA po, ang grupo ng Vieva Farmers. Dahil nga pong isa sa sinusulong natin sa PTA ay ang matulungan ang agrikultura. Alam natin yung Vieva Farmers po ay maraming mga impormasyon tulad ng teknolohiya. Tinuturuan din nila ang ating mga magsasaka
ng mga kung paano magtanim una ng bawang, Ganun nga. sibuyas, at marami pang iba, pati gulay. Pati gulay. Sila Hindi po lang yung yun. grupo, oo nga Henry, sila yung grupo sir na kung saan ay hindi kayo iiwan hanggang bilihan, hanggang marketing. Simula sa pagtatanim hanggang sa marketing ng produktong gulay. Oo. Tumutulong po ang Biaba Farmers, PTA Biaba Farmers. Kasi sir, kasi sa ating mga magsasaka, alam ko po na yun ang pinaka-importante sa atin, yung may bumili sa ating mga produkto pagkatapos nating magtanim. Ang isa pa sa sinusulong ng ating PTA ay mabigyan ng magandang edukasyon ang mga anak ng ating mga magsasaka. Kahapon nakita ko, hindi ko lang alam kung meron tayong video dun kay Ka Emil Vicente. Pero sa ngayon po nasa line 5 na siya si Ka Emil Vicente. Kwentuhan niyo po ako, Ka Emil, tungkol dun sa nangyari diyan sa Kabisilya sa inyong mga magsasaka. Magandang tanghali po. Si Malu po ito. Magandang tanghali po, Ma'am Malu. Opo. Sir, Ka Emil, nasabi ko po kanina kung ilang taon nagsimula ang pagtulong sa inyo ng Vieva Farmers. Opo. Ilang taon pa po ba kayo? Ilang taon po kayo nagsimulang tulungan ng ating Vieva Farmers Philippines? Nang makasama po ako ng Vieva Farmers, tinulungan niya ang mga magsasaka rito sa Barangay Sibul, Talaberan, Nueva Ecija. Hindi po ako nagkakamali, 2014 or 2011, ganun po. Opo, so mga ilang mga nakadekada na rin, ano po? Opo. Ano po sir, specifically ang naitutulong ng ating Vieva Farmers sa ating mga magsasaka? Yun po ang naibigay ni Ninang Lea. Opo, ni Ninang Lea. Ma'am, napakalaking tulong po naibigay ni Ma'am Lea dito sa mga magsasaka rito. Lalo na nga po sa panahon yung pong panahon ng taniman ng kalabasa. Opo. Yung pong kalabasa noon, umabot ng piso 1 kilo. Hindi ko naman po sinasabi, nga, mahal kayong kumuha ng kalabasa. Pero marami pong natuwa at natulungan si Ma'am Lea dito ng mga panahon na yun. Maliban po sir, Ka Emil, sa kalabasa, ano pa pong ibang mga produkto natin ng mga magsasaka na natutulungan ni Ninang Lea? Yun po ma'am, sa mga sibuyas. Namimili rin po siya ng mga sibuyas dito noon, ma'am. Opo. Parang ang tingin ko nga po, Ka Emil, namimili siya ng mga sibuyas sa ating mga magsasaka dyan sa Nueva Ecija. Kapag ang presyo na ng sibuyas at bawang dito sa Maynila ay umaabot na 500 hanggang 300. Tama ba, Sir Henry? Opo. At sa pamamagitan nun, napapababa niya ang presyo, Sir Henry? Opo. Ganun nga po yung nangyayari. Binibili po natin yung mga sibuyas ng mga farmers, nang sa ganun po napapababa po natin yung presyo dito sa Manilaan. So yun yung isa. Ang isa pa pong namin kay Ka Emil ay yung hindi lang po siya basta may-ari ng lupa sa Talavera, Nueva Ecija, kundi meron din po siyang pusong tumulong sa kanyang sa mga nagtatrabaho sa kanyang bukid. Ka Emil? Ay, ma'am, nang masama ako kay Ma'am Lea, siguro nga, nauna lang ako ipanganak sa kanya. Siguro kung nagkasabay kami, yung layunin ko at nakita ko sa kanya kung yung layunin niya kung paano tumulong sa maliliit na magsasaka at hindi lang sa mga magsasaka, yun talagang sa mga nangangailangan, baka maunlad na bansa natin kung nung mga panahon na yun si Ma'am Lea nakasabayan natin dahil ako talagang naging RYD ako nung mga panahon na yun, Rural Youth Development Officer. Opo. Talaga po nga hinahanap-hanap na ng katawan ko yung paano tumulong hanggat nakikita ko sa umaga ang mga manananim po na nakasakay sa kolong-kolong, pagkatag-ulan, umapapunta pa lang, basa na. Kaya naman, nakita naman natin kahapon, talagang napakainit na, hindi sila pwedeng umahon. Talaga po ako naalala ko nung ako pinagdaanan ko rin po yun, ma'am.
So, oo nga, kung sa ating mga nanonood sa ating YouTube o sa Facebook page o dito sa RMN, sa mga nanonood po ng live ay meron po kayong mga nakikitang video po ng ating event kahapon o ng isang araw para makita niyo po yung ating mga magsasaka. Kung napapansin ko nga, Mang Emil, meron yung mga bata na sa hirap ng buhay ay kasama na ng mga magulang sa pagsasaka. Gusto ko nga pong i-reiterate kahapon na sa pamamagitan ng PTA po, isa rin po sa hangarin natin na mabigyan ng edukasyon ang mga batang yan na nasa bukid na kung saan ay mabigyan ng may pagkakataang umangat ang buhay ng kanilang pamilya. Isa po yun sa sinusulong ng ating PTA. Ka-Emil, yung pong ano po yung sa ngayon po ay nasa parte kayo ng pagtatanim ng palay, tama po ba? Opo. Oo. Baka pwede niyo pong bigyan ng ating mga magsasaka ng ng tips kung paano ba makaani ng kahit papaano medyo maraming ani sa pagtatanim ng palay o maraming ani sa pagpapalay. Ma'am, siguro po sa dinami-daming pinagdaanan ng ating mga magsasaka, mga pa-seminar, pag-aaral, sapat na ang kanilang kaalaman sa pagtatanim ng palay at kung paano umani ng marami. Kaya lamang po, ang isang problema nga lang po natin, gulay at saka sa palay, pagdating na po ng harvest season, yung marketing po. Yun po yung isa, 'di ba, Sir Henry? Ano nga bang ginagawa ng Vieva Farmers pagdating ng anihan? Sinusundo ng Vieva Farmers yung mga aning gulay o aning palay, ganun po. Ganun din sibuyas, bawang. At kinoconnect po yung farmers sa merkado, oo. Isa po, sa inyo, alam ko, Ka-Emil, na-experience nyo na yun na ginagawa ng ating Vieva Farmers, 'di ba? Nila ni Ninang Leia. Yun nga po, sana ang isa pa, yung pagdating sana po ng anihan ng palay, ako'y muling makikiusap kay Ninang Leia. Sabi ko nga sa kanya, bigyan tayo, tumanap tayo na pwede nating pagdadala ng palay natin na ika nga sapat para kumita yung ating mga magsasaka. Yun nga po din ang hinihiling ng ating mga magsasaka sa Zaragoza, Nueva Ecija. Ang ano nga po nila konting kita sa kanilang mga sinasaka o dun sa ani nila pagkatapos po ng lahat ng hirap ng kanilang pagsasaka. Kasi alam ko po dun sa amin madalas sa Isabela, yung iba nakautang na kamit lahat pagdating sa anihan may utang pa rin po kami dahil walang kita ang aming mga magulang. Diyan din po ba, Ka-Emil, nangyayari yun kapag hindi nabibili ang inyong mga produkto? Ay, ganoon din po, ma'am. Ika nga, lahat ng mga magsasaka rito, karamihan, yung mga inputs, inuutang lang. Pagdating ng anihan, saka lang po babayaran. Pagka naman po ginikyot, kinukuha na kaagad ng mga pinagkakautangan natin. Kaya hindi na mahintay na tumaas man lang ang presyo ng palay. Kaya kahit nasa murang halaga, napipilitan ang magsasaka na ibenta na ang kanilang mga palay. Nakakalungkot po, Sir Emil. Meron pa kami experience natin dyan sa Nueva Ecija, yung habang inaani, may naghihintay na sa May naghihintay ng agad. Nananingil, tama po ba? Nananingil, oo. Tama ba yun, Sir? Opo. Malungkot yun para sa ating mga magsasaka kasi pag inaabangan na yan ng truck, hindi na po ba nila maididikta ang kanilang presyo na maayos? Hindi na po. Kasi po, unang-una nga, nagkakaisa yung mga kwan dito. Yung po ba, nagpapababa talaga, ay hente. Mag-uusap-usap po yan. O, ganun lang ang kuha natin. Lahat po ng buyer, nag-uusap-usap. Opo.
Kaya kaya laking pasasalamat ako din personally, laking pasasalamat ko kay Ninang Lea dun sa mga magsasaka na kung saan ay lumalapit sa kanya para magkaroon po ng magandang presyo ang kanilang mga produkto. Yun po ang isa sa malaking isinusulong ng Parents Teachers Alliance. Ito nga siguro masasabi natin ang ating magiging sandigan. Yun nga po sana, matuloy nga po sana sa akin yung tanda ko na sinabi sa akin ni Ma'am Lea nang panahon kami magkasama sa Bieba na Emil, hindi naman masamang mangarap Ano kung gumawa tayo ng farmer's mall? Doon lahat ibebenta ang mga ani ng magsasaka. Yung pa naman po, pag nagsalita, parang may dilang anghel yun Nagkakatotoo? Apo, doon daw ko, doon na lahat bibilin. Kumbaga sa kone, one-stop shop, andun lahat doon. Ultimo sa darak, lahat doon na bibilin at doon na rin ibebenta. Opo. Naku, maraming salamat sa inyo, Ka Emil. Maliban na lang kung may tanong pang ating mga kasama. Salamat po sa pakikisalamuhan nyo sa amin kahapon at sa aming masarap na almusal. Talagang bukid na bukid. Sana nga po nagkamay kami dyan nung kinain namin yung inyong dalang pang almusal para sa amin. Maraming salamat sa mga taga Talavera, Nueva Ecija, lalo na sa grupo ni Ka Emil sa Kabisilya. Thank you po, Ka Emil. Maraming salamat po at kami po ay lubos na nagpapasalamat at nakakita niyo naman ang ngiti ng mga taong natulungan natin at hindi nila sukat akalain na ganun ang matatanggap nila na meron dito nagbibigay, sabi nga, nakasupot 3 itlog, 1 peles, 1 hindi po nila sukat akalain na ganun ang matatanggap nila sa PCA party list natin kay Ma'am Lea, kay Ninang Lea. Maraming salamat po ang pinaabot nila sa atin. Laki din pong pasasalamat namin sa inyo at pinagbibigyan nyo kami. Pinagbibigyan yung makagawa ng mabuti ang PTA at si Ninang Lea para sa ating mga magsasaka. Salamat po. At isa pa nga po pala, ma'am, isang malaking babalik pa tayo rito at alam ko naman na hindi natin nakakalimutan yung meron pa tayong nais na matulungan kaya lang nagkaroon na naman tayo ng abnormal na panahon. Kaya hintay-hintay lang po kayo, hintay-hintay lang po sa ating mga katoda, hintay-hintay lang po kayo. Opo. Ayun na nga, tama nga. Pinapaalala nga sa atin ni Ninang Lea Henry na ang lahat po ng inyong mga imbitasyon ay mapagbibigyan ng inyong Ninang Lea. And then, ang inyo pong maaasahan po ninyo ang grupong ito pagdating po sa inyong mga pangangailangan. Huwag po kayong mag-alala. Sabi nga ni Ninang Lea, maibibigay, darating at darating ang tulong para sa inyo. Salamat, Ka Emil. Okay, maraming salamat po, Ma'am Malo. God bless po. Salamat. Ayun, si Ka Emil yun ng Talavera sa Barangay Sibul sa Talavera, Nueva Ecija. Nakasama natin sila kahapon dun sa May Kabisilya, ang grupo ng mga magsasaka ni Ka Emil. Commercial po muna tayo, magbabalik po ang inyong programa. Magkaisa, kababayan, PTA ay paglaban. Sandigan sa Kaalaman, PTA, ang samahang maaasahan. Boses ng bayan. Boom, papaya, White Rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, yeah, yeah. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, White Rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Good news, mga ka-ECC! Alam mo ba na simula noong September 2020 ay covered na ng Employees Compensation Commission ng mga self-employed members ng SSS? Tama! Kaya kung ikaw ay isang self-employed member ng SSS na nagkasakit o na-aksidente ng dahil sa trabaho, maaari ka na rin makapag-claim ng EC benefits. Siguraduhin lamang na meron ka at least 1 month of EC premium contribution. Magpunta o makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na SSS branch sa iyong lugar at dalhin ang mga kinakailangang dokumento upang makapag-file. For more info
info, visit www.ecc.gov.ph. Starbucks, Starbucks wax. Starbucks, Starbucks wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Starbucks, Starbucks wax. Kitang na to the max. Starwax, ang number 1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik kintabang sahig. Starbucks, Starbucks wax. Kitang na to the max, max, max. Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ikaw ba ay empleyadong nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho? Alam mo ba na maliban sa SSS at GSIS benefits ay may karagdagang benepisyo ka pang maaaring makuha mula sa Employees Compensation Commission? Tama! Ilan sa mga benefits na maaaring makuha mula sa ECC ay ang disability at medical benefits, cares allowance, rehabilitation services, death at funeral benefits. For more info, visit www.ecc.gov.ph. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kasama sina Ninang Lea Cruz, Attorney Ping Bartolome at Attorney Nico Molina. Kasama rin sa talakayan sina Kuya Warren Bartolome at Manong Roy Moreno. Sandigan sa Kaalaman. Po akong nagbabalik po ang ating programa. Pansamantala po akong humahalili sa inyong Ninang Lea, kay Attorney Ping at kay Attorney Bartolome at kay Sir Warren, kay Mang Roy Moreno. Magandang hapon. Pansamantala po ako naupo para sa kanila dahil marami pa rin po silang ginagawa sa ngayon, lalo ng ating Ninang Lea na kasalukuyang nasa probinsya na kung saan marami po silang activities doon. Kaya shoutout muna tayo sa at ng mga nakikinig sa atin ngayon, Sir Henry. Shoutout po dyan sa mga farmers po natin sa Batarasa, Palawan. Ganun din po sa Rizal, Palawan at sa Quezon, Palawan. Nagpapabati din po si Sir Elmer Buelba Gregorio ng Rizal, Palawan. Ganun din po si Sir Francis Achera ng Nara, Palawan. Lahat po mga taga South Palawan po yun. Si Sir Emong, meron din siyang babati niyan. Siyempre, sa Batangas and Nueva Ecija. Binabati ko nga po pala yung mga taga Santa Rosa, sila Parimbong, sila Parimbene. At saka po pala sila sa Liko, Barangay Liko sa Manila, si Chairman Joboy, si Tita Josie, at saka po si Tito Boy. Magandang tanghali po sa inyo. Ayun, at magandang hapon. Magandang tanghali pala. Shoutout din kay Sotsot, Yupa, Joaquin. Galing yan sa Nueva Ecija, o taga Nueva Ecija din po sila. Shoutout din sa Garcia and Ramos family ng Valenzuela City. Ganon din kila Chairman June, Sir Junior at Sir Rambo na nag-harvest ngayon ng kalabasa sa Saragossa, Nueva Ecija. Galingan nyo daw po. At sa mga taga San Leonardo, Nueva Ecija, doon ang binan ko. Pero ito muna sa mga magpapalayok dyan. Gavino family sa San Leonardo, Nueva Ecija. Magandang tanghali
tanghali po sa inyong lahat. Siyempre, sa Alejandro family at sa Anguluan family, magandang tanghali po sa inyong lahat. At siyempre, huwag natin kalimutan si Dara, kung pwede nga lang isama dito, siya ang mag-PPTA sa atin. At si Denise at si Boss Leon na nakikinig at nagmo-monitor pa rin po sa atin ngayon. At siyempre, belated happy birthday sa ating operations manager ng SOCMED, ng Parents Teachers Alliance. Ayun, kaya hindi niyo po siya nakasama din ngayon sana kasi dahil nag-birthday po, naging busy na siya. Magandang tanghali sa iyo, kay Miss Cherilyn Masikat. Belated happy birthday kahapon. Ganun din si Baby Pisngi, apo to ni Kuya Noy. Sayang Kuya Noy, hindi nyo nakita yung apo nyo. Kami ang nakakita at kami nakikain sa kanila kahapon po. At salamat sa pamilya ni Kuya Noy, sa pamilya nila Sir Rambo dyan sa Nueva Ecija. Sa Santa Rosa, tama ba? Santa Rosa, Nueva Ecija. So yun, magandang tanghali po. Kay Eunice, kasama natin sila dyan. Kay Jam, kay Iris. Sino pa bang mga lahat na nasa third floor? Yung secretariat sa third floor. Si Chini. Opo. Si Michui, kasama din natin siya ngayon sa studio. Siya yung gumagabay sa amin dito. At si Sir Joel, si Ma'am Jean. Sir Joel, sila Sean, sa ground floor. Oo. At magandang tanghali din sa mga supporters natin sa ating PTA. Sina Ma'am Hazelin, si Madam Selga. Si Madam Selga po at si Sir Ferdinand Lorenzo ay sa Ilocos po yan. At ganun din po sa mga taga Nueva Vizcaya, kay Mang Carling. Antabayanan nyo lang po kami dyan, Sir, ha? At tama ba, Henry? Abangan nyo rin kami dyan. Abangan nyo rin ang PTA sa Palawan, Romblon, Mindoro, at Marinduque. Then Batangas, Laguna at Quezon. Abangan nyo po kami dahil gaya nga ng sabi ko, ay lahat po ng inyong imbitasyon, pupuntahan po namin yan. Matapos man ang mga aktibidad, babalikan po namin kayo, lalo na ang ating mga magsasaka. Yan po ang number 1 na nasa puso ng ating Ninang Lea, kasama inyong mga magulang, kasama ng mga anak. At yun, meron pa, shoutout sa Orante family, Sepria and Carpeso family. Saan ba yan? Sa Nabua, Camarines? Sa Nabua, Camarines. Nabua, Camarines. Yan. At, gusto kong magsabi ng happy birthday kay Sir Arthur Cruz. Ngayon ba yun? Ngayon ba yun, Sir Emong? Yung birthday ni Sir Arthur Cruz. Happy birthday po dyan sa inyo. Ayun, isa pa pong makakasama natin si Ma'am, kung nandyan na siya mamaya, si Ma'am Amy Marcos. Ito po yung sa Saragosa, Nueva Ecija. Pwede mo bang kwento, Sir Henry, yung konting activity natin? Patikim lang na activity natin kahapon sa Saragosa. Kahapon sa Saragosa tayo, sumundo tayo ng mga aning kalabasa ng mga farmers. Harvest time na kasi ngayon ng kalabasa eh. Bale, yun nga nabanggit kanina na ang presyo ng kalabasa doon 4 pesos. 4 pesos, oo. 4 pesos. Bale, sinundo natin para maibenta ng mas mataas na halaga dito sa Manila. Bale, parang kinonect lang natin yung farmers, hindi na sila dumaan sa trader. Kinonect natin sila from farm to market agad. Ganun. Oo. Ayun po yung isang gawain po ng Viva Farmers in partnership with our PTA po, yung mabili nga ang produkto. Paulit-ulit po nating sinasabi to kasi nga malaki pong tulong. Napakahalaga po ito. Sinasabi ko, napakahalaga po nito sa ating mga magsasaka. Kasi alam niyo po ba, yung iba, kapag nag-harvest sila na walang bumibili, kahit sa Facebook nakikita nyo, di ba? Yung kamatis nasaan? Yung kamatis, marami tayong surplus na kamatis na naitatapon na lang, nasasayang, imbis na mapakinabangan. Imbis na mapakinabangan, yun ang isa. Imbis na pwede naman siyang ma-process, di ba? Tama ba? Gawing ketchup, ano pa ba? Gawing ketchup. Oo, gawing jam. Minsan kasi mas mahal pa yung lalagyan kaysa doon sa mismong produkto. Yun tama, oo. Mas mahal yung crate kaysa sa kamatis mismo. Na kung saan na, Sir Henry, dun pumapasok naman, in fairness ang ating gobyerno na magbigay ng na magbigay ng mga processing sa mga kamatis. Isa pang kinuwento ni Chairman Jun kahapon, yung upo daw 50 centavos ang isa. Alam niyo po kung ano ginawa ng ating mga magsasaka.
hinayaan na lang po siyang Hinayaang mabulok doon sa ano. At ginawa daw lang nilang parang yung gapangan ng sitaw. Ganun ginagawa sa Nueva Ecija. So yun po, 'di ba? Nakakalungkot. At sana nga po magawan namin ng paraan o lahat sa buong Pilipinas ng PTA na maabot ang lahat ng ating mga magsasaka. Matulungan man lang po kayo sa marketing ng ating mga produkto. Isa po yun sa sinusulong ng PTA. Bagamat hindi lang po marketing 'di ba Sir Henry? Ang grupo po ay ng Viva Farmers ay simula sa pagbubungkal ng lupa. Simula sa pagbubungkal ng lupa hanggang sa pagtatanim, pag-aani. Pag-aalaga ng tanim hanggang sa pag-aani, hanggang sa marketing, andoon po tayo. So ito nga yung sinasabing grupo ay Sir Emong na walang iwanan. Kasama niyo po kami. Grupong walang iwanan. Kasama niyo po kami hanggang dulo. Hanggang dulo dito sa ating dito sa Viva Farmers Philippines po. Ayun pa po yung isa nating isinusulong dun sa Saragosa, Nueva Ecija, na kung saan ay ang dami pang grupo ng mga doon ng mga magsasaka. Kung mamaya-maya po siguro ipi-play yung video. Mamaya-maya po i-play yung video ng Saragosa. Makita niyo yung tuwa. Yung habang sinasabi nating bibilhin o sinusundo na yung kanilang kalabasa yung sa presyo na yung kalabasa nila sa presyo ng mas mataas kaysa doon sa kuha sa kanila ng ibang trader. Sa presyong hindi tayo ang nagdidikta. Tama ba? Parang sabihin nyo naman yung presyo po. Sabihin nyo naman kay Ninang Lea. Nataasan yung presyo. 4 na piso yun pero 4 na piso yung bilihan. Pero hindi ko po sasabihin sa inyo kung magkano ang bilhin ng Viva Philippines. Kasi po, doon sa binigay naming presyo, binigay ni Ninang Lea na presyo. Nakita nyo yung palakpakan po nila, yung tuwa nila. Alam nyo, yun yung masarap sa mga magsasaka natin. Yung natulungan man lang natin sila. At hindi lang naman yun ang natutulungan Marami pa pong iba na tinutulungan ng ating Parents Teachers Alliance with Viva Farmers. At ang Viva Farmers po nakalatag po yan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Opo. Dekada na po ito. Dekada na. 3 dekada na po tayong tumutulong sa mga farmers. Oo. Ngayon nyo lang siguro, masasabi ba natin, Sir Henry, na ngayon nyo lang maririnig dahil ngayon lang naman namin nasasabi. At hindi naman po kaming nagsasabi, yung mga farmers, hindi nyo si Ka Emil. Yung iba, 2014 pa, and the rest, yung Saragosa po. Saragosa, ang sabi, 1989 pa, nandoon na yung Viva sa kanila. Dalaga pa si Boston dalaga pa si Ninang Lea doon. Diba? So yun po yung puso niya sa inyo. Parang ang pamilya niyo po extended nationwide. Nationwide. Nationwide yung kahit sa ang sulok ng Pilipinas nandoon. Kilala siya. Kilala siya. Ngayon nyo lang po yung naririnig. Wala pong halong pagmamayabang to. Kasama natin ng mga magsasaka o pwedeng kahit wala kami, pwede nyo silang tanungin. Sila po ang magkukwento. Sila yung magkukwento. Sila magpapatotoo. Oo. Kung ready na po, kung nakausap natin si Ma'am Amy Marcos, kung nakikinig po kayo sa amin, baka pwede pong tinatawagan po kayo ng aming doon, ng aming mga kasama doon. Ito na po yung para sa para sa pagkukwento nyo sa amin sa nangyari diyan kahapon sa Saragosa, Nueva Ecija. Yun yung paghatid o pagsundo sa mga produkto ng ating mga magkakalabasa diyan. O yun, sabi ni di po namin kayo matawagan, ma'am. Baka pwede pong pakisagot kung meron mahirap kasing signal dun sa Saragosa. Parang dun sa parang dun nasa sa bahay. May malapit sa farm. Oo. Medyo mahirap talaga yung signal doon. Oo, di natin siya. Kung baka try po yung sa ma'am, try nyo pong medyo gumilid-gilid o pumunta sa medyo may signal. May signal para matawagan po namin kayo. Medyo. Oo. Para para kung sakali matawagan namin kayo, magkwentuhan tayo para sa ating mga magsasaka doon. Nakasalimuhan natin sila. So siguro pwede muna nating i-play, ma'am, yung video nila Ma'am Amy muna habang hinihintay sa kanila. Salamat po. Tingnan nyo, ma'am. PTA ang pag-asa. Party list na pangmasa. Sining at kultura.
Babalik, baybayin at kalibata. Pag-asa ng kabataan, pagmamahal sa magulang, PTA ang kakampi para sa lubos na pagbabago. Tayo na kababayan, PTA ay suportahan. Party list na pangbayan para sa kaunlaran. Magkaisa kababayan, PTA ay paglaban. Ang party list na boses mo at boses ng bayan. Pag-asa ng kabataan, pagmamahal sa magulang, PTA ang kakampi para sa lubos na pagbabago. Tayo na kababayan, PTA ay suportahan. Party list na pangbayan para sa kaunlaran. Magkaisa kababayan, PTA ay paglaban. Ang party list na boses mo at boses ng bayan. Magkaisa kababayan, PTA ay paglaban. Ang party list na boses mo at boses ng bayan. Tapos na ba? Ayun, kung nakita nyo po, yun yung ano namin, yun yung nangyari kahapon dyan sa may Zaragoza, Nueva Ecija. Sana nga po matawagan o magkaroon ng signal dun kay Ma'am Amy sa Zaragoza, Nueva Ecija. Bagamat alam natin na sa ngayon ay kasalukuyan silang nag-harvest ng kalabasa. Kasalukuyan sila ngayon ngayon naka-schedule sila na mag-harvest ng kalabasa dadalhin dito sa Kamaynilaan. Yes. At gusto rin po naming sabihin sa inyo, hindi lamang po yung ating mga magsasaka ang tinutulungan ng Vieva Farmers at Parent Teachers Alliance, kundi kasama din po dito yung mga schools. Yung mga eskwelahan. Marami na po tayong napuntahan ng mga eskwelahan na kung saan ay pinagbigyan natin ang kanilang mga munting hiling. Munting kahilingan. Munting hiling. Like dyan sa Hagonoy, Bulacan. Sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Lahat po halos lahat yata ng elementary o high school na dyan 28 sa Santa Rosa. schools. 28 public 29. schools sa 29. 29 public Oo. schools sa Santa Rosa, Nueva Ecija. At kasama pa dyan, Sir Henry, yung sa Santiago, Isabela. Opo, isa sa Santiago. 44 na eskwelahan. Public tama? schools, opo. 44 na public schools. Dun po sa patuloy na humihiling na kami naman po, ay sige po, ipagpatuloy nyo lang pong pagbigay o pagsulat kay Dear Ninang Lea at lahat po ng mga yan ay mapagbibigyan natin. Mapagbibigyan naman po. Oo, hindi ko Opo. nga lang po masabi na matapos man ang lahat ay babalikan pa rin po. Tama ba? Babalikan pa rin po namin kayo dyan sa atin sa mga tutulungan natin yung mga ibang schools pa. Kasi nung pagpunta natin sa Hagonoy, North, mayroon pa lang South yun. Sabi ng isang principal doon, ba't sila lang? Kami din may South pa. Hagonoy North tsaka Hagonoy South. Sa yun? Sa
Bulacan. Hagonay, Bulacan. Sa Bulacan yun. Opo. Yun po yung isa. Baka mamaya akala nyo mga magsasaka lang aming tinutulungan. Ganon din po yung ating mga yung ating mga magulang na kahit hindi sila magsasaka. Parang kahapon may naikwento sa akin sa telepono nung isang araw si Ninang Leia na merong nakita siyang nagtitinda ng tinapay na kung saan ay yung maliit na pugon lang. Kasi sa mga probinsya, ganun yun. Maliit na pugon lang ang lutuan. Maliit na pugon lang. Ngayon daw, isang malaking panaderena, sikat na panaderena yun. Hindi ko po sasabihin kung saan. Pero yun po ang isang natulungan. Kaya ang masasabi ko, hindi lang po tayo nakafocus sa ating mga magsasaka, kundi pati sa mga magulang, pati sa mga bata, pati sa mga lalo na po sa edukasyon ng mga bata na kung saan yan ay pinaka-importante sa atin. Pa-shoutout po sa PTA team, Isabela, sa pamilya ni Ma'am Hazeline Gamay. Ganon din sa mga taga Hagonoy, Bulacan, yung PTA team dyan, yung mga teachers kay Ma'am Shirley. Kay Ma'am Shirley dyan. Magandang tanghali po sa inyo. At dyan sa Pangasinan, abagan po ninyo ang PTA team dyan. Darating po kami dyan. Sana nga ipinalangin po natin na matapos. Matapos ba o bumaba man lang? Bumaba man lang ang mga kaso ng COVID ngayon. Ito lang yung pumipigil sa atin ngayon para maabot yung iba nating mga kababayan, yung pandemya na ito. Kaya yung mga restriction, napakaraming restriction ngayon. Lalo na tumataas yung alert level. Opo. Kaya nga po mag-ingat lahat, mag-ingat. Lagi pa rin namin sinasabi sa inyo pag dumating kami, importante po ang social distancing, importante po ang naka-face mask kayo para kahit sino man kung sakali man na hindi natin alam na real tayo, ligtas po ang isa't isa po sa atin. Kaya mag-ingat po tayong lahat, no? Kasi babalikan pa rin naman po namin yung iba pa na ating napuntahan, like sa Isabela, meron pa tayong pupuntahan dyan sa Nueva Vizcaya. Pupuntahan pa natin sila Mang Carling at marami pa po kaming ibang pupuntahan. At shoutout din kay Kuya Chito and Ate Ella ng San Ildefonso, Bulacan. Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. So yun po yung yung gusto lang namin ikwento yung konti pa doon sa Saragossa, Nueva Ecija, na kung saan pinakita sa amin yung pag-harvest. Paano nga ba mag-harvest ng kalabasa, Sir Henry? Alam mo ba? Hindi ko alam na ganun pala si Eunice ang nakakaalam kung paano. Inaapakan yung tangkay. Oo pala. Agad-agad napuputol yung tangkay nun. Parang pagtadyak lang ng isang kasama natin kahapon, tanggal agad sabi sa atin ni Chairman June. Magaling ang batang tong mag-harvest ng kalabasa. Isa na yung mag-harvest. Nag-harvest yun sa Pangasinan Oo. Kasalukuyan po yung ngayong ginagawa. Tama ba yun, Sir Emong? Mga isang buwan nilang gagawin yung harvest dun, nabibilihin natin sa sobrang dami. Doon sa may Saragossa, Nueva Ecija. Narinig ko yun kay Chairman June. Mga isang buwan, mag-harvest sila at... mga isang buwan daw po. Napakarami raw po. Yes, oo. Ilang hektarya ba yun? Parang... Napakalawak. Hindi natin basta napakalawak nung taniman ng kalabasa doon. And gusto po namin din palam sa inyo na hindi lang ngayon kami bumibili, hindi lang ngayon bumibili ang Viva Farmers or Parents Teachers Alliance ng kalabasa Dekada na rin po sila bumibili dyan sa Saragossa since 1989 pa nga po ang pagtulong sa atin ni Ninang Leia dyan sa Nueva Ecija. Uy, may shout out daw. Shout out po kay Isay Tiririt, mga kaibigan natin, kay Sir Eljon Esguera, Dick Nuelan at Attorney Norby Castillo po. Oo. Magandang tanghali po sa inyo. At sa lahat po ng mga nakikinig sa amin ngayon, huwag po kayong mag-alala dahil maaring sa susunod na ere ng ating programang Sandigan sa Kaalaman, ang inyong samahang maaasahan, makakasama nyo na po natin ang talagang ninang ng bayan, si Ninang Leia Cruz, at sina Attorney Ping, si Attorney Bartolome, Sir Warren at si Mang Roy. Sa susunod po, wala na silang malamang, wala na po silang pagkakaabalahan. Makakasama at makakasama nyo po sila. Alam ko po, na-miss nyo na yung mga totoong ating mga totoong sandigan natin sa Kaalaman na grupo. Sa susunod po na ere, nandito na po sila para sa atin. At yung isa pang natulungan namin na pinuntahan, alam niyo ba, bago magpasko ba, yung sa Claveria, alam niyo ba nalulula yung natin doon, yung si Ma'am Lalaine Opeña, doon sa Claveria, Nueva Ecija. Ang kwento niya,
ngayon lang daw o noon lang daw nung Paskong yun na makatikim ng ham o ng maraming regalo ng hamon ang mga kababayan niya sa Clavecilia. Claveria, Cagayan. Ang layo po nun, ha? Dulong norte ng Luzon. Dulo na po yun. Dulong norte ng Luzon. Oo. Kasama po dyan, si Ninang Lea nagpunta kami dyan. Kasama po ang ating PTA, ang inyong maaasahang grupo. Nandyan po sa amin at diretso po tayo sa Isabela noon after nyan. Yun po yung isa naming pinuntahan sa Claveria, Cagayan. Oo. At yung isa pa po na iba pa pong ginagawa ng Parents Teachers Alliance, sila Ninang Lea, ang pagpapakain po dito sa nearby natin. Bagaman sa ngayon po dahil nga nasa alert level 3 tayo ay medyo pong pinagpaliban muna, pero ginagawa po natin yung feeding sa kanila. Opo. Kasi po hindi natin maiwasan yung kung maiwasan yung distancing. Opo. Gawa ng mga panibagong restriction sa atin. Alert level 3 po tayo sa Maynila. Ayun, yun po kasi yung kailangan nating iwasan. Kaya medyo tinigil natin. Ngayong January lang naman medyo tinigil. Babalik at babalikan po natin yan sa mga susunod na pagkakataon na kung saan ay libre na po tayong lahat. Malaya na tayo. Oo. Or siguro nga mababalikan po namin kayo kung susunod po tayong lahat sa restriction sa mga protocols. Protocol, minimum health protocols po. Pwede po yun. Pero normally kasi pag ganyan, hindi natin masyadong makontrol. Kaya pansamantala po, abangan nyo na lang po yung mga event namin yan. Ganun, gagawin din yan sa sa South Cotabato, sa Coronadal, sa General Santos, kina Neneng, kina Mang Roy. Magkakaroon din po ng feeding dyan sa Mindanao. Abangan nyo po yun. Dahil dun sa lugar, pwede, hindi naman sila kasali sa restrictions, sa alert level 3. Hindi naman sila kasali sa mga probinsya. Wala pang. Oo. Hopefully po, hindi nyo maabot yun. Hindi namin pero hopefully hindi po umabot yun sa inyo, kundi patuloy na bumaba sa mga probinsya. Kaya dun sa mga nasa Maynila, ang paalala po sa inyo ng Parents Teachers Alliance, mag-ingat po tayong lahat. At sundin po ang ating mga health protocols. Meron ka bang babatiin, Sir Anthony? May babatiin si Sir Emong. Binabati ko nga po pala si paring Nonoy sa Maynila at ang aking pamilya sa Bulacan, sa aking dalawang anak na si Nicole at si Nicole at saka si Nika at ang aking asawa na si Rochelle. Ingat kayo palagi dyan. Ayun. So, nasa sila ngayon? Si Ma'am Lea Cruz. Maganda. So, siguro magko-commercial muna tayo ng isa bago tayo magpaalam. Magkaisa, kababayan, PTA ay paglaban. Sandigan sa Kaalaman, PTA, ang samahang maaasahan. Boses ng bayan. Pabili nga ng dishwashing liquid. Yung kalamansi, ha? 1,000 pesos. What? Kasama doctor's fees at antibiotic. Mrs. Kapag kalamansi dishwashing liquid ang hanap mo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Mapakalamansi o lemon man, parehong may antibac. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Doon na ako sa kalamansi. May antibac. Smart dishwashing liquid. Tanggaling galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Abangan ang muling pag-aarangkada ng Radyo Eskwela. Basta makinarya ng RCEF, libre! Kasama sina Ninang Lea Cruz, Attorney Ping Bartolome at Attorney Nico Molina. Kasama rin sa talakayan sina Kuya Warren Bartolome at Manong Roy Moreno. Sandigan sa Kaalaman. Sa ngalan pa rin po ni Ninang Lea Cruz, pansamantala kaming humahalili, Maluong Ulan Alejandro, si Sir Henry Medical po. Oo, saka si Sir Emong. Sir Edmond Kalingin po. Ayun, kami pa rin po ang inyong mga kasama, pero huwag po kayong mag-alala, makakasama nyo na po sila sa mga susunod na programa dito. Dito sa atin, makakasama nyo na talagang sandigan, ang PTA, ang samahang maasahan, sandigan sa Kaalaman, na mapapakinggan nyo po ito
tuwing linggo, alas 12 hanggang alauna ng hapon sa DCXL. So yun, may shoutout pa tayo, Sir Henry. Shoutout daw po sa Menor family, Ruetas family, Legaspi family, Sabangan family, at Garcia family ng Lalawigan ng Pangasinan po. Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Oo. At sa lahat ng mga napuntahan namin, magandang tanghali po sa inyong lahat. Opo. Sana po Magandang kayo tanghali po sa inyo. ligtas at maayos. Maayos ang kalagayan at malayo po sa sakit. Malayo sa mga katulad ng meron kami dito sa Metro Manila. Metro Manila. Oo. Opo. So yun po yung isang masasabi namin na pinuntahan namin sa ibang lugar na kung saan nagfi-feeding po tayo sa Manila, sa malapit. Opo, sa malapit. Oo, sa malapit lang Sa malapit po muna. Na ginagawa namin. Yung iba po ay babalikan po namin kayo. At yung mga naghahanap ng mga kalabasa dyan na kung saan ay marami sa atin ngayon, Opo. ay darating na po. Dadagsa na po sa mga palengke ang ating mga kalabasa sa halagang alam kong hindi kayo magsisisi dahil sa ito'y na po, tinulungan na po ni Ninang Lea ng Viva Farmers Philippines, ang grupong magkakalabasa ng Saragossa, Nueva Ecija. Sayang nga lang po hindi natin nakausap si Ma'am Amy Marcos ng Saragossa, Nueva Ecija. Isa po siya sa naglilid sa mga farmers doon dahil mahina po yung signal doon sa kanilang lugar. So, ang isa lang pong binibili namin sa inyo, ang PTA po. Ito ang gawain ng mga grupo po, ang maghatid tulong sa mga parents na magsasaka at ang mga anak nila. Yun pong isang gawain ng Parents Teachers Alliance. Nakita po kasi natin dito sa PTA, sa Parents Teachers Alliance, ang kahalagan ng edukasyon sa mga anak ng magsasaka. Kasi alam nyo, lingid sa atin, magulang na kasi ako, pag nakikita ninyong nahihirapan yung anak nyo, pag nakikita ninyong kasama nyo sila sa sakahan, hindi man nakikita ng mga bata, ang mga magulang po, umiiyak ang puso. Gusto nila paglaki nyo, magkaroon kayo ng magandang buhay. Gusto nila paglaki ninyo, may farm na nga kayo, pero maganda pa ang buhay nyo dahil nakapag-aral, nakapagtapos ang kanilang mga anak. Yun po yung isang hinihiling sa atin ng mga taga Talavera, Nueva Ecija na suportahan din ang kanilang mga anak. At hindi lamang po dyan sa Talavera, Nueva Ecija, huwag po kayong mag-alala. Isa po yun sa isinusulong na programa ng ating Parents Teachers Alliance, ang matulungan, makapag-aral ang mga anak ng mga magsasaka at iba pang sektor, hindi lamang po yung sa mga nagtitinta, sa lahat po. Wala pong pinipili ang ating grupo na tulungan. Yan po ang ating sandigan sa ating mga pangangailangan ng ang Parents Teachers Alliance at ang Viva Farmers. Di ba, Sir Henry? At yun, 1 minuto na lang. Sa susunod po, makakasama nyo na si Ninang Lea. Makakasama nyo na sila sa susunod na programa ang ating Sandigan sa Kalaman na mapapakinggan nyo every 12 to 1 o'clock. Tuwing linggo po ito, huwag nyo kakalimutan. At live din po kami sa Facebook. At doon din po sa YouTube, pwede nyo pong i-like and share ang aming YouTube channel at ang Facebook po ng Parents Teachers Alliance. Huwag niyo po yung kalimutan. At sa susunod po, magkakaroon pa ulit tayo sa Herani. Ngayon lang po ay wala tayong mga paraffol, pero abangan niyo po yung mga yan sa susunod na programa ng ating Sandigan sa Kaalaman. Opo. Abangan nyo po yung sa pagbabalik po ng Sandigan sa Kaalaman. Nandito na po si Ninang Lea. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat sa inyong pakikisama sa amin. Sa ngalan po ni Ninang Lea at ni Attorney Ping Bartolome, Attorney Ping, Attorney Bartolome, ni Sir Warren at si Mang Roy. Ito po si Malu Angolon Alejandro, pansamantalang humahalili kasama sina Henry po. Henry Militar. Emo po. PTA ang pag-asa ngayon, pag-asa ng mga kabataan. PTA ang kakampi, boses ni Puro, boses sa pag-unlad ng bayan.